mukhang napapraning na po itong si Tobats de la Rosa tungkol po dito sa mga ugong-ugong, mga palakas na ugong, bulong-bulungan, usap-usapan ng paglabas po ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. No? Sinasabi mukhang heto na. Heto na ang warrant of arrest na ihahain po laban dito kay Senador Tobats de la Rosa. At ang matindi po diyan, bakit nga ba napapraning si Tito Tobats, no? Tito Tobats talaga, no? Bakit ba napapraning si Tobats, no? Kasi nagbigay nga po ng pahayag itong si Executive Secretary Lucas Bersamin na walang mababago kung ano po yung proseso na dinaanan ni Duterte, ni Rodrigo Duterte, ay ganun din ang dadaanan po ni Bato de la Rosa. Kumbaga, diretso aresto at pagkatapos ay dadalhin sa International Criminal Court sa The Hague, no? Simple as that. Sino ba nga aresto kay Tobat sa tingin nyo? Si General Nick Torre ba? Paborito ng mga DDS itong si General Nick Torre, no? So yan po talaga napapraning si Bato, no? Marami siyang sinasabi ngayon. Alam nyo, mga maraming kuda, napapraning po yan, ano? Praning. Kumbaga, hindi na niya alam kung anong iisipin niya. Kasi anytime, any minute, any hour, any seconds, ay pwedeng bubulaga na lang ang warrant of arrest ng ICC. Yan ang sinabi ni Executive Secretary Bersamin. Kumbaga, hanggat walang binababang desisyon ang Korte Suprema, sapagkat yun nga pong pag-aresto kay Duterte ay kinwestiyon ng kampo ni Duterte sa Korte Suprema. Diba? Sinabi nila, illegal yung pag-aresto, hindi valid, hindi constitutional. Inakyat po nila ang issue na yan sa Korte Suprema. So, ngayon po, wala pang desisyon ang Korte Suprema dyan. So, hanggat walang desisyon ang Korte Suprema, walang sinasabi na ito, mali ito, tuloy po ang proseso, no, na kung paano inaresto si Rodrigo Duterte, si Gongdi, ay ganun din ang manner, ang paraan ng pag-aresto kay Tobats, di ba? Surprise, surprise. Kasi alam naman po natin talaga, hindi lang naman si Rodrigo Duterte ang kinomplain, ang inireklamo po sa International Criminal Court, no? Kasi ang kaso talaga yan napakabigat, no? Hindi naman po yan mga ordinaryong krimen. Yan ay crime against humanity. Ang pinag-uusapan po natin dito ay libu-libong buhay ng tao na pintay po, di ba? Yun ang pinag-uusapan natin dito. Crime against humanity. Kaya nga ito ay nadala ang kaso na yan sa International Criminal Court, di ba? Ngayon, dahil yan ay mayroon nang naunang pangyayari, yun yung pag-aresto kay Duterte, yun din yung paraan na gagawin kay Bato. Walang pinagkaiba. At tingin ko nga, wala rin pinagkaiba ang magiging arresting officer niyan. Kasi nung kay Duterte, ang arresting officer, pinangunahan ni General Nick Torre, na noon ay, alam ko, hepe siya ng CIDG, ng Criminal Investigation Detection Group. Pero ngayon, hindi na lang CIDG po. Si Nick Torre ay siya na ngayong hepe ng Philippine National Police, no? O sinasabi nga talaga ni Executive Secretary Bersamin, basta may request ang Interpol, nakipag-ugnayan ang Interpol sa Philippine National Police, obligado ang Philippine National Police na mag-coordinate, mag-cooperate sa International Police. Kasi the same way na yung mga dinudulog naman ng Pilipinas, ng PNP, sa Interpol sa iba-ibang bansa, pag ang PNP ay may gustong damputin o arestuhin na tao na nasa ibang bansa,
Interpol din po ang katulong, ang ka-coordinate ng PNP para malocate, maaresto yung tao na yon. Anong example natin diyan, ano, yung nangyari po kay dating Congressman Arnulfo Tevez, di ba? Di ba si Tevez, matagal po yan nagtatago. Talaga nagtago yan hanggang sa doon nga po siya nasa kote sa East Timor, diyan sa Timor-Leste. Bagamat matagal din talaga na panahon, di ba? At talagang si Tevez nagbablog pa yan, nang aasar pa, di ba? Ha? May mga pa shabu-shabuyas pa yan, di ba? Yung mga vlog ni Tevez doon. Pero eventually naaresto si Tevez sa kooperasyon at koordinasyon ng Interpol. So nakatulong yung Interpol para si Tevez mapabalik, maaresto, pauwi ng Pinas, di ba? Oh. So ganyan din mangyayari kay Bato na obligasyon ng PNP makipagtulungan sa Interpol. Kaya aarestuhin si Bato. Walang special, no? Walang special sa iyo, Bato. Kaya yan, maaari talagang napapraning siya. Ito naman kay Bato, siya ay nasa Pilipinas, at siya ay aarestuhin ng Interpol sapagkat ang Interpol ay may coordination sa ICC. Sinasabi ng ICC, ito arestuhin mo to Interpol. Ang Interpol naman makikipag-ugnayan sa PNP para damputin si Bato at dalin sa The Hague. Yung kay Roque naman pabalik ng Pilipinas, di ba? Kumbaga tawag dito, mula Netherlands or Germany, iuwi si Roque sa Pilipinas. Si Bato naman, mag-a-abroad. Mag-a-abroad. Malamang isasakay din to sa jet, ano? Mag-a-abroad, papunta naman sa The Hague. So, possible ba na magkasama sila ng kulungan ni Duterte? Possible yan, di ba? Para may kasama si Mayor Gongdi, di may taga-alaga din si Mayor. Matutupad na talaga yung pangarap ni Bato na talagang sasamahan niya ang kanyang among tunay sa hirap at ginhawa, di ba? Yan na po yun, di ba? Kaya lang, sabi nga ni Bato, ano daw yan? Ito nga yung huling statement ni Bato, kaya nasabi natin na papraning siya. Ito daw pag mga ugong-ugong ng pag-aresto sa kanya ng ICC, ito daw ay isang diversionary tactics. Sinasabi nito, Bats, ni Batorni. Barney ba yan o Batorni? Si Batorni, sabi ni Bato, ito daw mga ugong-ugong ng pag-aresto sa kanya ng ICC ay isa lamang diversionary tactics upang hindi na mapag-usapan o pagtakpan yung issue naman na dinadawit po si Lisa Araneta sa pagkamatay nitong si Tantoco na may-ari ng Rustan, ano? Yan ay isang Pilipinong negosyante. Namatay po yan sa LA at nagkaroon niya ng police report sa Beverly Hills Police Department. Kung saan sinasabi doon ng medical examiner doon, ang kinamatay ni Tantoco ay cocaine effect. Yun yung nakalagay sa police report. Kaya lamang nitong nakaraan, talagang nagulantang tayo yung pong ipinost na medical police report sa pagkamatay ni Tantoco. Pinost po ng isang vlogger na si Rigoberto Tiglao, isa palang malaking fake news sapagkat dinoktor o binago po, dinagdagan yung laman ng police report at sinabi doon na si Lisa Araneta ay ininterrogate ng Beverly Hills Police Department. So, dun sa pinost na police report ni Tiglao, nakalagay doon yung pangalan ni Lisa. Pero nung mga journalist ay chinek po dun sa mismong Beverly Hills Police Department, yung pinaka-original copy, wala naman pong gano'n na nakalagay. So, in short, nameke po ng police report. O yan po ngayon yung pinaninindigan ni Bato. Ni Batorni, na yung kanya daw mga ugong ng pag-aresto sa kanya ng ICC ay para pagtakpan itong pagkakasangkot ni Lisa Araneta sa pagkamatay ni Tantoco. Kung saan ang sinasabi nga nila Roque, yung kalado suspecha na si Lisa Araneta ay bangag-bangag din,
Kumbaga addict-addictus din si Lisa, hindi lang daw si Marcos, sabi ni Roque. Kaso ang mga basihan nga dyan, yung peke na police report, fake news po. No? So ngayon, yung fake news na yan, yan yung ginagamit ni Bato ngayon na sinasabi, dinadivert yung issue. Sa totoo lang naman po, kahit ano naman issue ang lumitaw sa Pilipinas, itong pag-aresto kay Bato, talagang hindi po madadivert ang issue. Bakit po? Isang napakalaking balita po niyan eh. Talagang i-cover po yan ng mainstream media, ng lahat ng media sa Pilipinas, ng mga vlogger. Hindi po yan pwedeng pagtakpan ng kahit anong issue pang sinasabi. Yung mga bangag-bangag issue ni Lisa Marcos, na fake news nga yung police report na pinagbatayan. Diba? So, paano sasabihin ni Bato na diversionary tactics yun? Talagang ibabalita po yan, hindi lang ng local media natin, kung sakasakaling siya'y aar ng ICC, kung hindi ng international media. Kasi ICC po naka-involved dyan At naaresto na nga si Duterte at siya ang chief PNP ng mga panahon na yan. At siyempre ang ICC ngayon ay controversial din po yan. Bakit po controversial? Dahil na-challenge ngayon ng ICC sa maraming issue sa mundo. Dahil alalahanin po natin, nag-issue rin ng ICC ng arrest warrant kay Vladimir Putin. Tungkol naman yun sa mga bata na sinasabing parang yung mga bata na yun, from Ukraine dinala ng Russia. So may arrest warrant pong inisyo ang ICC kay Vladimir Putin. Ganon din po, nag-issue ang ICC ng arrest warrant kay Bibi Netanyahu, kay Benjamin Netanyahu ng Israel, kung saan ang issue doon, yung human rights violation ng rehimen ni Netanyahu sa Gaza, kung saan talagang binobomba po yung mga ospital, ginugutom po yung mga citizens doon, yung mga Palestinian, di ba? So yun ang issue doon, kaya ang ICC nasa sentro ngayon ng issue ng mundo. Kaya itong pag-aaresto kay Bato ay magiging issue po yan, international issue, kasi challenge sa ICC na patunayan na sila ay may ngipin, na ito ay hindi lamang paper organization, isang papel na wala namang ngipin, kundi ito ay may nagagawa nila talaga yung tungkulin nila na naaayon doon sa Rome Statute. So, ganun po. So, kung sasabihin ni Bato na pagtatakpan lang ng issue ni Tantoko at ni Lisa Araneta, yung pag-aaresto sa kanya ng ICC, hindi po mangyayari yun. Hindi ito matatakpan dahil ito isang major issue sa Pilipinas at sa buong mundo. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya nasasabi natin, napapraningning na si Tobats, di ba? Ang sinabi pa nga ni Tobats nung una, make my day trillions. O, di ba? Ganon si Tobats parang si Mang Kanor din si Digonio Kanor, di ba? Ang tapang-tapang Sisipain ko ang ICC. Ang tagal ko nang nag-iintay, sabi ni Digong, di ba? Na-arestuhin daw siya ng ICC. Bukas, papuntahin nyo ni ICC dito. Ang dami pong ganyang mga live, mga video, mga public pronouncement ni Duterte na sinabi niya. O ngayon, nung inaresto ng ICC, ayun na nga po. The rest is history na. Hindi na matapang yung si Digonio. Yung tapang ni Digonio, nawala na ang mga propaganda na ngayon ay payatot na daw. Payat na, butot balat na. Di ba yan ang sinasabi nila Zimmerman, di ba? Nila Elizabeth Zimmerman. Butot balat na si Digong, di ba? So, matanda na daw. Yan mga sinasabi nila Sara, nila Bato. Di ba si Bato nga, nung inaresto, nagdadrama si Bato. Kahit chinelas, wala si tatay. Walang yakang Bato ka. Walang yakang Bongo ka. Di ba nagdrama si Bongo ng kahit chinelas, wala si tatay. Wala palang chinelas di ba? Bilyonaryo daw si Bongo. Ba't di mo binilan? Natawa ako. Panoorin niyo yung video ni Bongo na hindi mo alam kung matatawa ka. Hindi mo alam kung natatai siya o iiyak siya, di ba? Walang mag-aalaga kay tatay. Ba't di ka sumama, di ba? Hindi naman kayo sumama, di ba?
Dapat sumama kayo sa kulungan. O anyway, yan ha, sinabi ni Bongo yan, huwag kayong magagalit. O nasa na ba tayo? Natawa kasi ako dun, naisip ko yung ano eh, padrama-drama ni Bongo eh. Alam niyo po ganun katapang ha, sinasabi ko lang ang katotohanan dito. Di ba mga DDS, nung hindi pa inaaresto si Duterte, nung nag-iimbestiga pa lang ang ICC, in fact, hindi pa nga nag-iimbestiga. Ang tawag pa lang nun ay ano eh, preliminary examination. Kumbaga, ano pa lang, dumadalaw-dalaw pa lang ang mga ICC ano rito, investigator. Ano pa lang, preliminary examination pa lang. O anong sabi ng mga DDS? Wala yung ICC na yan. Walang silbi yan. O di ba gano'n naman linya ng mga DDS. O tapos itong si Duterte minumura ang ICC, di ba? Yung UN report yun, sabi niya, ano ba sabi ni sasampalin niya, di ba? Sasabunutan niya. O di ba? O ang tapang talaga ni Duterte sa ICC niya, wala yan po, baga talagang inaano lang, minimenos lang eh. O. Hanggang nga nawala na siya sa kapangyarihan, hanggang nanalo si Marcos at si Sara, unity team, hanggang sa nag-break up ang Tigre at ang Agila ng Davao, nag-break. The rest is history, di ba? O ngayon, hanggang sa bandang huli, napakatapang pa rin ni Duterte, di ba? Sinasabi niya sa harap ni Luistro, ng Quadcom, ng, di ba, lahat. Ang tapang sa ISIS. O, di ba? Gusto niya pang batuhin ng Mike si Trillanes, di ba? O. Pero nung inaresto na, iba na ang kwento ni Bongo, iba na ang drama, hindi na sila matapang. Pakawawa na sila, di ba? Walang tsinelas si tatay. Doon ako natawa sa walang tsinelas eh. Walang yaka, ba't di mo binili? Magkano lang tsinelas, di ba? 20 pesos, man. Ikaw talaga Bongo. O, tas ngayon naman itong si Bato, ang tapang-tapang, make my day Trillanes. O, ayan na, make your day na. Di ba Bato? Ang tapang-tapang yun, pagka nandiyan na, napapraning na kayo. Sasabihin nyo, ina-apply kayo. Di ba mga DDS, sa totoo lang ko. Ngayon, sasabihin ni Bato, hindi, magtatago ako sa Senado. O, kita mo na. Magpapakanlong ka pala kay Chis Escudero eh, di ba? Kaya mahal na mahal din ni Bato si Chis Escudero, di ba? Kasi kung sakali mang-arresto siya ng ICC, magtatago si Bato sa loob ng Senado, di ba? O, di ba? Eh, ang bang siya sabing make my day. Ayun ang natin eh, problema natin, mga DDS, di ba? Pag nandiyan yung aresto, wala na rin. Sabi nila, people power, sabi ni Roque, yun. Nasaan na yung people power nyo? Paunti ng paunti yung nagrarally sa dahig, di ba? Kahit si Roque nga, may sariling kaso siya, di ba? Ganun lang po yun mga kabunyog, mga kababayan. Ako, nagsasabi lang ako ng totoo. sabi naman ni Bongbong, hindi naman ako nagpapasok niyan eh. O, di ba? May obligasyon naman ng PNP sa Interpol sabi ng administrasyon. Paano yan? May kasunduan ang Pilipinas sa Interpol. O di obligado ngayon ng Pilipinas makipagtulungan sa Interpol. Di ba? Yun ang sinasabi ng administrasyon. O, alangan naman baliwalain natin yun. Marami din tayong hinihinging pabor sa Interpol. Di ba? BA? O, di ba? Kaya, yun siyempre, dapat lang matapang. Noong una, matapang, di ba, BA? Ngayon, hindi na matapang Paawa na nga si Alan Cayetano, di ba? Ano sabi ni Alan? Sige, wag na lang pauwiin. Matanda na kailangan mag-aalaga Sa embassy na lang, house arrest na lang. Style Gloria Arroyo, tsaka Enrile, no? Ha? House arrest na lang ba? Kasi matanda na. Paawa yun di ba? Yung talagang si Caldero Cayetano, no? Biglang naging maka-human rights, di ba? Pero naawa din ba si Alan dun sa mga pinatay na wala man lang katarungan? Di ba kayo naawa ba kayo doon? Hindi pa nakakakuha ng katarungan yan. Miski police report nga, hindi pa nakakakuha yung mga pamilya ng tinukhang di ba? Police report na lang, ayaw silang bigyan. Hindi lang po yun, yung death certificate po ay ibang nakalagay. Ang nakalagay sa death certificate nung tinukhang, nakalagay doon, atake sa puso, heart attack, cardiac arrest. Pero nung nagkaroon po ng pagsusuri dun sa bangkay, yung mga forensic expert, si Dr. Raquel Fortun, nung sinuri uli yung bangkay,
Eh may mga butas sa bumbunan, sa bungo, tama ng bala. Pero nakalagay sa death certificate ay heart attack. O isipin mo, paano ka magdedemanda ngayon? Kahit yung death certificate mo, ibang nilagay ng doon, di ba? Mahirap. So kaya nga nakakaawang mga biktima, yung mga naulilang pamilya. Yan ba'y kinawaan ni Alan Cayetano, ang libo-libong namatay? Kayong mga DDS, yung kapwa nyo, nangihingi ng katarungan. Naawa ba kayo? Tanungin nyo yung konsensya nyo. Oh, sasabihin nyo, adik kasi Oh, di ba? Bakit pag adik, pwede naman patayin na lang? Diyos ba tayo? Wala ba tayong batas? Di ba? Sabihin naman, DDS, adik kasi Ang problema, yung DDS na adik din, nung siya na yung biktima, iyak din siya, humihingi din siya ng katarungan ng human rights. Kasi pag kayo na ang biktima, tandaan nyo yan, pag kayo na ang biktima, sisigaw din kayo ng katarungan at human rights. Di ba? Oh, ganun yun mga kabunyog, mga kababayan, mga DDS. So, yun. Kaya nga si Alan Cayetano, biglang naging maawain kay Duterte, naging maka-human rights. Kawawa naman daw, matanda na. O, di ba? Pero, isa si Alan sa tagapagtanggol ng patayan ni Duterte sa harap pa mismo ng United Nations. Isipin nyo, sa harap ng United Nations, pinagtatanggol ni Caldero Cayetano ang pagpatay ng libo-libo. Tapos ngayon, nasa ang puso at konsensya mo, Alan? Sinasabi mo, Kristiyano ka, makadiyos ka. Nasa ang pagiging makadiyos mo doon? Makadiyos ka dahil naaawa ka kay Duterte ngayon. Pero naaawa ka ba sa mga biktima? Wala, zero. In fact, pinagtanggol mo pa sa harap ng United Nations ang ginawang patayan ni Duterte. Diba? Tapos sasabihin mo, Kristiyano ka, mawain ka. Kaldero ka talaga. No? Kaldero ka talaga. Diba? Yan ang katotohanan, di ba, mga kababayan ko, mga DDS, mga kabunyog, di ba? Iro Wing, basta pag napatunayan na pinatay ng walang laban, bitayin din ang pulis. Sabi ko nga, Iro Wing sa atin, doon man lamang makadaan sa korte, di ba? Yun lang. Kung halimbawa ay adik, di kulong, isakdal sa hukuman, para yung tao naman, may pagtanggol ang sarili. Kung may kasalanan, ginawang krimen, ng rape, ng isnas, pumatay ng tao, rapist pala yung adik na yan, ikulong siya. Pagdusahan niya yung kanyang kasalanan. Pero ang mahalaga, may due process. Yung iba, nadamay lang, madami. Madami naman, adik lang, pero hindi naman kriminal kasi pwedeng adik na talagang adik, wala pang ginagawang krimen. At possible namang gumawa ng krimen pag adik ka. Pero, dapat bang patayin agad? Pag sinabi ba ni Duterte patayin, ito ang, pag ayaw lumaban, palabanin, recorded po yan. Pag ayaw lumaban, palabanin nyo, yan ang nangyari. Ngayon, paano i-deny ni Duterte, ang mga napakaraming video niya, public video na sinabi niya na nag-uutos siya ng pagpatay. Kasi sinasabi niya pa, walang kwenta sa akin ng human rights na yan. Fuck human rights, di ba? Ano yun? Lantaran pong sinabi ni Duterte yun. Paano mo ipapaliwanag yan sa harap ng International Criminal Court? Yun ang mahirap pagka umiral na ang batas. Kasi nung nasasabi ni Duterte yan, siya pa ang presidente ng Pilipinas. Nung wala na siya sa kapangyarihan, hinahabol na siya ng katarungan. Di ba ganun po yun? Siya sabi, butot balat na, payat na. May nurse naman doon tumitingin Sabi nga ni Sarah, maganda naman daw ang kinakain. Di ba? Tayo naman, sige, kung may sakit, di pagamot. Pero harapin niya ang dapat niyang harapin. Kagaya din ang gagawing pagharap ni Tobat sa ICC. Hindi na pwede dito ang kapraningan, kayabangan. Talagang bibit-bitin siya ni General Nick Torre sa ayaw at sa gusto niya. Kaya iintayin lang ni Nick Torre, ni General Torre, na lumabas si Bato ng Senado. Kumbaga, magbo-boarding house si Bato ngayon sa loob ng Senado. Paano kaya yun, Di ba? Magtatago siya kay Chis Escudero, di ba? Baka nga na yan Siyempre, mahirap yun, nakakapraning yun kasi iniisip ni Bato, anytime, pwedeng dakmain na lang siya, damputin siya. Anytime yun dahil hindi naman ina-announce ang pag-aresto. Siyempre, mautak din ng Interpol. Hindi naman nila yan i-announce na sa media. Kung nandiyan na ang arrest warrant, tahimik yan. Bigla na lang susunggaban yung dapat arestuhin. So,
hanggat maaari nga, pwedeng hindi mag-leak yan. Kagaya nung kay Duterte, nagpapunta ng mga ng mga pulis dun sa Davao, o akala dun aarestuhin. Yung pala lang yun. Diversionary tactics lang ni Torre. Aarestuhin pala si Duterte pagbaba ng eroplano niya. Yun nga nangyari. Sinakote talaga si Duterte kasi kumpiyansa si Duterte na hindi siya aarestuhin, di ba? Walang nakapagsabi sa kanya. Ganun ang ginawa ni General Nick Torre. Di ba? Wala na silang nagawa ngayon, di ba? Ako sinasabi ko yung totoo, yung analysis natin. At saka talaga namang magkaaway na ang Marcos loyalist, saka ang kampo ng Duterte, di ba? Tayo naman hindi tayo maka-Marcos, hindi maka-Duterte, hindi tayo makapolitiko, tayo yung makabayan. Mahal natin ang bayan, kaya kung ano yung tama, ipaglalaban natin sa bunyog. Paglalaban natin kung ano yung tama at mabuti. Kung ano yung mali, lalabanan natin ang mali. Kahit sinong sagasaan, ang mali ay mali. Ganyan lang kasimple ang prinsipyo ng bunyog. Di ba mga kabunyog? Alexander Oliverio, kahit anong ngaw-ngaw mo, walang mangyayari. Wala palang mangyayari, matulog ka na. Bakit ka nanonood? Di ba yung nangyayari, nanonood ka Di ba Alexander Oliverio? Paulino Mardido, wala kwenta yan si, sinong walang kwenta, no? Anyway, watching from Houston, sabi ni Netter R, salamat Netter R, ha? Houston, sana all, sipain ko pa ang ICC na yan, moments later, Rodrigo, Roa Duterte, wey! Ang galing mo naman mang-asar Vishnu, no? Oo nga sinabi ni Duterte yan sipain niya pa daw ang ICC. Kaya nga si Tobats ganun din kaya napapraning di ba? Ang tapang ni Tobats. Sabi niya talagang naka-video, di ba? Ngayon na Trillanes, make my day. Di ba? Make my day daw Kasi galit na galit ang mga DDS kay Trillanes di ba sabi ni Trillanes, itong si Duterte, in-interview si Trillanes noon. Kapag ito wala na sa kapangyarihan, hahabulin ko to. Ipakukulong kita, Duterte, sabi ni Trillanes, di ba? Ang tapang ni Trillanes, di ba? Sinabi niya yon nung presidente pa si Duterte. Ikaw, Duterte, kapag wala ka na sa kapangyarihan, hahabulin kita. Ipakukulong kita. Pinakulong nga talaga ni Trillanes, di ba? Di ba mga DDS? Bakit hindi nyo i-demanda si Trillanes? Sa dami ng mga sinisiwalat ni Trillanes, yung sinasabi ni Trillanes na bank account na verified ng AMLAC. Bank account ng mga Duterte na verified ng AMLAC. Pangalan ni Polong, ni Baste, ni Sara, ni Rodrigo, kahit si Hanulet. Dinideposito ayon dun sa bank record na hawak ni Trillanes, ayon doon, nagde-deposito doon ng milyon-milyong salapi si Sammy Uy na sinasabing drug lord sa Davao. Yun dokumentado. Bakit hindi nyo i-demanda si Trillanes kung sa tingin nyo si Trillanes ay nagsisinungaling? Dapat i-demanda nila Polong. Bakit hindi ba i-demanda nila Polong, di ba? Mabigat yun, Kung yun ay invento at fake news, biro mo may bank account dokumentado at naguhulog ng pera ang drug lord doon sa pangalan nila Sara, nila Polong. At yan yata yung mga ebidensya na ihahain sa impeachment court. Kaya mabigat. Di ba mga ka-DDS ko? Mga ka-DDS ko, no? Sa dami ng sinabi ni Trillanes, bakit hindi nagdedemanda ang mga Duterte? Hindi nyo sa kasuhan ng cyber libel, di ba? Magdasal kayo, pauwiin yung tatay nyo kung makakapasa sa ICC, di ba? Kaya lang, magdadasal kayo, pauwiin si tatay nyo, kaya lang, pagdasal nyo rin sana ang katarungan para sa mga biktima. Ng drug war, di ba? Kung naniniwala kayo sa sense of justice, ng awa, ng pagmamahal sa kapwa, bakit hindi nyo rin ipagdasal na sana mabigyan ng katarungan ang mga pinatay ng mga pulis? Libu-libong mga kaso. Sabi nga ni Panelo, 6,000 lang. Di ba? Sabi ni Panelo yun, 6,000 lang naman nung nagdedebate sila ni Attorney Christy Conti. Kasi sabi ni Attorney Christy Conti, hindi, 25,000 to 30,000 ang biktima ng
drug war sa pinatay. Hindi, sabi ni Panelo, sabi niya, hindi, ayon sa PNP, 6,000 lang. Imagine niyo sabi ni Panelo, 6,000 lang naman ang pinatay eh. Nakakita na ba kayo ng 6,000 na bangkay? Ang tindi, di ba? O sana ipagdasal nyo rin yan, mga DDS, di ba? Yun yata ang ano, no? Yun ang hiling ni Digong, na kung siya'y matepok, mamatay, ay ano siya, i-cremate ang kanyang bangkay. O, di ba? Yan ang mga huling habilin, di ba? Pero sa atin naman katarungan para sa biktima, no? Simple lang yun, di ba? Ewan ko dyan kay Caldero Cayetano. Tagapagtanggol ng patayan yan eh. Tapos ngayon, nangihingi ng awa. Di ba? Tagapagtanggol ka ng patayan, tapos nangingi ka ng awa ngayon, di ba? Hindi nga lang umiyak si Bato eh, napapraning na siya, di ba? Kasi anytime nga, pwedeng lumabas ang arrest warrant, o pwedeng ang nandyan eh. Pwedeng hindi po natin alam ngayon, nakalabas na ang arrest warrant, at pwedeng ano lang yan, sinisikret lang yan ng Interpol, tsaka ng PNP. Kasi syempre, kailangan nilang tahimik na gumalaw. O bakit kailangan tahimik ang paggalaw? Hindi yan something na i-announce nila sa media. Bakit kailangan tahimik? Para yung aarestuhin ay dadakmain na lang. Ha, kumbaga dadakmain na lang, ha. Kumbaga biglaan 'yan. So, wala nang palag 'yon, no. Ganun po 'yon. Kaya 'yan din talaga napapraning si Bato kasi hindi niya alam anytime. Pwedeng alas 12 ng gabi, pwedeng madaling araw, pwedeng umaga, tanghali, hapon, anytime, anumang oras, anumang minuto, pwede siyang arestuhin. 'Di ba? Nakakapraning 'yon, ibig sabihin, gagano na siya, 'di ba? Tamang hinala na si Bato ngayon. Nanlalaki ng mata ni Bato, 'di ba? Tamang hinala na siya sa paligid niya ngayon. Mapapraning talaga si Bato diyan, 'di ba? Oh, lola, at hindi po biro ang maaresto sa ICC kasi pag inaresto ka diyan, walang piyansa po 'yan. Diretso abroad ka. Diretso bakasyon ka na sa dahig, 'di ba? Oh. Kasama niya na ang kanyang mayor, oh. Magsasama na sila ni Duterte ngayon, oh, di ba? At sino mga pwedeng susunod na arestuhin? Si Bato, si Sara, di natin alam eh. Yung listahan ng ICC na i-issue ng arrest warrant, di ba? Pag kurap niya gano'n, nandiyan na pala si Nick Torres sa harap niya, no? Kala ko si Diwata eh. Di ba mga DDS? Kala niya si Diwata. Oh, si Nick Torres pala to. May regalo kay Bato, posas, di ba? Talagang napapraning ang mga DDS kay General Nick Torre, di ba? Nandiyan na pala si Torre sa harap ni Bato, no? Arestuhin na siya, di ba? Diretso abroad na, may jet na, di ba? Yung kay Bongo nga magdadala pa ng pizza kay Tatay Mayor niya, di ba? Hindi nakapasok yung pizza ni Bongo, eh, no? Iyak si Bongo, eh, no? Wala daw tsinelas yung tatay niya. So talaga si Bongo, no? Anyway, Butante Ako TV, tama lang iparana sa kanya ang dinanas ng mga pamilyang biktima ng EJK nila. O tayo talaga sa katarungan tayo, no more no less, justice para sa mga biktima. Yun lamang ang hiling ng bunyog, di ba? Oh. Tao po ako si Sir Jet ng Manila. Si Jet, si Kabunyog Jet naman pala to eh. Na batang tondo, no? Ito si Terchuk Shawi, oh, di ba, Jet? Anong masasabi mo, Jet, ha? Napapraning na si Bato, di ba? Oh, ano yun eh. Talagang maano yan eh. Alam ni Bato na bibiglain siya. Alam niya. So, syempre, mahirap din sila makakuha ng intel dyan. Paano ang galaw ng Interpol? Pero, syempre, ang ICC, gusto nila maaresto si Bato. Kasi magiging achievement na naman nila yon. Dahil talagang sa mundo may challenge ng ICC na patunayan ng ICC na ito'y may ngipin. Alalahanin natin, nag-issue ng arrest warrant ang ICC kay Vladimir Putin. Meron ding inisyong warrant of arrest ang ICC kay Benjamin Netanyahu ng Israel. Ang bibigat ng mga world leader yan. O siyempre, ano yan, may Netanyahu at si Vladimir Putin, di ba? Pero matindi yung international tayo konti, no? Napag-usapan yung mga arrest ng ICC. Yung mayor ng New York City, di ba? Si Ma'am Dami. Si Ma'am Dani pala, Ma'am Dani.
Oh. Ayun yung nanalong mayor, sinabi niya, pag tumungtong ng New York City si Benjamin Netanyahu, aarestuhin niya. Ipapa-aresto niya si Netanyahu, di ba? Mga ganon. Ibig sabihin, challenge yan sa ICC kung sinong mga bansa ang magko-cooperate sa kanila. Kamalas-malasan ni Duterte, ang Pilipinas, nag-cooperate ang Philippine National Police sa Interpol, di ba? Ang Amerika, hindi naman yan member ng ICC, di ba? O tama, hindi member ang Amerika ng ICC. Hindi ko lang alam, i-verify natin. Pero ang ano kasi dito, either member ng Interpol or ng ICC. Kung member ng Interpol, pwede pa rin na arestuhin yung mga pinapa-aresto ng ICC. O, di ba? So hanggang dito na lang ang ating vlog, no? Teka, sabi ni Crispino Sukayan, okyan, bago basan si Digong, doon na rin si Bato sa Dahig para may support. Sabi ni Crispino Sukayan. So hanggang dito na lang atag mga kabunyog, mga kabayan. Ang ganda ng ating shout out kay Bato, sabi ni Terchu Shawi, si kabunyog Jet Arcega ng Tondo, Manila. Regards tayo sa mga kabunyog dyan sa Tondo, ha. Kabunyog Jet. So Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan, sa bunyog, pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.